Purihin po ang Panginoon, napakabuti ng ating Diyos. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi manggamaliw. Nandiyan po ang Panginoon, parati nag-iingat sa atin. Tayo po may buhay, may kalakasan. Lahat po yan dahil sa biyaya po ng Panginoon. Kaya dapat siyang sambahin, dapat siyang lawalatiin. Kaya sa umagang ito, tayo po ay lumapit sa Kanya na mayroong pagsamba. Tara, let's worship the Lord. Thank you, Lord Jesus. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. We humbly seek your face. We trust you, hear our cry. Yes, Lord. Come touch the barren places. So many here are dry. Oh Lord, hear every hungry heart. Hear our prayer, Lord. Heal every wounded soul. Have mercy, Lord, revive. Come let your presence know. Let your spirit fall in. Wind from heaven's throne. Purify our hearts today. Yes, Lord, we cry, we pray, Lord Jesus. In the we call, nothing else is high. Yes, Lord. Yes, Lord. Our hearts are full of faith. But from this what we see, when all things will become is resting at your feet. The door is open wide. Us striving has no place. Give us our rest. Yes, Lord, we cry. Reveal yourself to us, Lord. Let your spirit fall here. Let your spirit fall here. Wind from heaven blow. Magnify our hearts today. Fire of heaven blow. Manifest your glory, Lord. God of glory and God of wonder. Hallelujah. Yes, Lord. Loving as His satisfied. Let your spirit fall. Let your spirit fall here, O God. Let your spirit fall. Yes, oh God. Yes, Lord. Purify our hearts today. Fire of heaven, Lord. Manifest
your glory. Oh, Rabashande, Rabashande, Rabashande. Oh, behold, 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 nothing else is satisfied. Let your spirit fall. Nothing else is satisfied. Let your spirit fall. Nothing else is satisfied. Let your spirit fall. Yes, oh God, we cry for your presence, Lord. We cry, Lord, for your presence, oh God. Oh, Rabashande, Rabashande, Rabashande. Shikara Rabashande, Rabashande, Rabashande. God of glory, God of wonder, let your presence fall upon us, Lord. Manifest your presence, Lord, upon us. Lord Jesus, Lord Jesus, we cry. Lord, we cry. Oh, Lord God, we invite your very presence, Lord. Please, Lord Jesus, come and inhabit the praises of your people today. Come, Lord. Please, Lord Jesus. Come and once again manifest your glory. Come and once again, Lord God, fill your people, Lord, with your very presence, oh God. Shikarabashande. Rande, 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 rande. Yes, Lord. Nothing else, no one else, Lord, can satisfy us, Lord Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang pwede magpuno sa amin sa umagang ito. Kaya, Panginoon, dalangin namin na patuloy punuin ang aming sidlan sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na magkaroon ng bago kapahayagan, bagong revelasyon, Panginoon, sa mga anak mo. Huwag kang tumigil, Panginoon. Huwag mong tigilan ang mga anak mo sa bagay ito. Salib, Panginoon, dalangin ko na mangusap ka. Gumilos ka, Panginoon. At patuloy ka magpala sa mga anak mo sa bagay ito. We cry, Lord, for your presence. Oh God, bless your people. Bless us today as we come to you. Pagpalain mo mga anak mo, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manguna sa amin. At patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa mga anak mo sa mga ito. Thank you, Father God. Pagpalain mo ang pagsamba. Pagpalain mo ang word mo sa mga ito. Patuloy, Panginoon, na kaming lahat ay mabago. Kaming lahat, Ama, ay maging kawangis mo. Maging katulad mo, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, baliwala ang lahat kundi kayo mabago sa iyong wangis. Kaya sa mga ito, we cry for more. We cry for your presence. We cry for the blessing of your Spirit upon us. Thank you, Lord. Bless your people now. In Jesus' name. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon sa araw
araw na ito, nais natin na magpuri sa Diyos at magpasalamat. It does not depend on our circumstance, pero utusan natin ang ating mga laman, ang ating mga isipan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let's worship the Lord our God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We offer to you our praises, to Lord God. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Your kingdom generation declares your majesty. Our hearts are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire. Your glory is seen through all the earth. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire. Your glory is seen through all the earth. You set eternity in my heart, so I'll live for you. For you. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout your victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Your kingdom generation declares your majesty. Our hearts are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire. Your glory is seen through all the earth. You set eternity in my heart, so I'll live for you. For you. You set eternity in my heart, so I live for you. For you. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout your victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout your victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. You set eternity in my heart, so I live for you. For you. You set eternity in my heart, so I live for you. For you. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout your victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. I wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. I wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men may see the truth and know that He is the way to heaven. I wanna see Jesus, wanna see Jesus, I wanna see Jesus lifted high. I wanna see Jesus, I wanna see Jesus, I wanna see Jesus lifted high.
step, we're moving forward. Little by little, taking ground. Every prayer a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down. I want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all may see the truth and know that He's the way to heaven. I want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all may see the truth and know that He's the way to heaven. I want to see Jesus, I want to see Jesus, I want to see Jesus lifted high. I want to see, I want to see, I want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, taking ground. Every prayer a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down. Step by step, we're moving forward. Little by little, taking ground. Every prayer a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down and down. I want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men may see the truth and know that He's the way to heaven. I want to see Jesus, I want to see Jesus, I want to see Jesus lifted high. I want to see Jesus, I want to see Jesus, I want to see Jesus lifted high. I want to see Jesus lifted high, the banner that flies across the land, that all men may see the truth and know that He is the way to heaven. I want to see Jesus, I want to see Jesus, I want to see Jesus lifted high. I want to see Jesus, I want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you I now begin to see. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you I now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. That your presence overwhelms me. That your presence overwhelms me. That your presence, that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Let's worship the Lord. We're jumping, shouting, dancing, singing, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, singing, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, singing, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands.
Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hand. Because of you, I can sing. I am free. We're jumping, shouting, dancing, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hand. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hand. Because of you, I can sing. I am free. I am free. I am free. We are free in you, Lord. We are free to praise you, Lord God. We are free to worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Oh, because of you, Lord, only because of you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Glory to the Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. That your presence overwhelms me. That your presence overwhelms me. Let your presence, Lord. Let your presence overwhelms me. Let your presence. That your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. That your presence overwhelms me. That your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. I am free. I am free. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let
us not lift our souls to one another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, that seeks your face. Oh God of Jacob, that seeks your face. Oh God of Jacob. In awe of you, we worship and stand amazed at your great love. We're changed from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted
stand amazed at your great love. We're changed from glory to glory. We set our hearts on you, our God. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Now your presence fills this place. Be exalted in our praise as we worship. I believe you are near. Blessing and honor and glory and power forever, forever. Blessing and honor and glory
presence, oh God, in your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God, in your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God, you are my firm foundation. I trust in you all day long. I am your child and your servant, and you are my strength and my song. You're my song. You are my firm foundation. I trust in you all day long. I am your child and your servant, and you are my strength and my song. You're my song. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock,
The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now then, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. 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 He is Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you. You are forever glorified, Lord God. You're forever lifted high, O Lord.
In your presence, we belong. In your presence, we are strong, Lord. Panginoon, sa umagang ito, we want to come in your presence, Lord. We want to rest in your presence, oh God. Lord, we're lifting you high, Lord. We're lifting you high, oh God. Thank you, Lord. You are good, Lord. You are so good. You are so faithful. You are a true God. Salamat, Panginoon. Makapangyarihang Diyos na buhay, tinataas ka namin, pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin, Lord God. Lord, it is our joy to serve you, to praise you, Lord, to glorify your name, O God. Forever you are glorified. Forever you are lifted high. We bless you this morning, O God. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon, at nawa, patuloy, Lord God, na palakihin mo, Panginoon, yung aming mga vessels, Lord God, so that we can contain more and more and more of you, O Lord. We thank you, Lord God. Bless each and every one of us, Lord, even as we listen to your word. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sana po kayo ay mas lalong naramdaman ninyo, mas lalo yung naunawaan ng bawat isa sa atin yung kahalagahan ng presensya ng Panginoon. Sa presensya ng Lord, doon po tayo belong, doon tayo malakas. Sa presensya ng ating Panginoon, doon po tayo makakatagpo ng tunay na katagumpayan sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, nais natin na lagyan yung ating mga vessels, lagyan yung ating mga sisidlan ng panibagong tubig ng buhay, panibagong salita ng Panginoon. At nais natin na maranasan yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. So let's prepare our hearts before the Lord. Ihanda po natin ang ating mga Santa Cena, ihanda natin ang ating mga bread, ang mga biskwit natin, ang ating mga juice o tubig. Makibahagi po tayo sa pag-alala sa pagkamatay ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Magbabalik ang Panginoon. Kaya makibahagi po tayo rito. Ihanda nyo rin po ang inyong mga tithes and offering. At wala man po tayo, di man tayo magkakasama, but we want to give back to the Lord who created and who gave all of those sa atin. Kaya ihanda rin po natin higit na ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating pastor, si Pastor Jonar Agustin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you, Lord God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Lord sa ating pagsamba. Ngayong umaga, ako po ay maghahayag sa inyo ng salita ng Panginoon. Pero bago yun, pwede pa tayo manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. We open our hearts to you, our minds to you, Lord God. Patuloy ka na manguna sa amin as we come to your word. Lord, allow us to understand, allow us to know you more, and to love you more, Lord Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, tayo po itinawag na mga vessel of honor. Ito po ang ating pagkatawag sa Panginoon. Ayon po sa John 4:13, makibakaso kayo sa John chapter 4 verse 13. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauhaw. Ito ay patungkol po doon sa isang babae sa balon. No? Iyan po ang natural na tubig. Sa natural pong tubig, pag ikaw po'y uminom, hindi po yan everlasting. Mga ilang oras, ikaw din po ay mauhaw. No? Lalo pag ikaw ay gumagalaw. Verse 14.
Ngunit ang sinabi ng Panginoon, ngunit ang sinumang uminom sa tubig na binibigay ko sa inyo o sa kanya ay hindi na muling umauho kailanman. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang sinuman na uminom ng tubig mula sa kanya, sila po'y merong satisfaction. Sila po'y masatisfied. Ito po ang katotohanan. Tayo pong lahat ay pag ang Panginoon ang siyang nanguna sa atin, tayo po'y masatisfy. Satisfied tayo sa Lord. Sa Lord, wala ka nang hanapin pa. Siya na. Ang tubig na binibigay ko sa Kanya, ko ay maging batis sa loob niya. At patuloy na ito nagubukal at magbibigay sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Ito po ang katotohanan, no? Ang Panginoon po, pag siya po ay ating tinanggap, ang batis po ng buhay na walang hanggan ay sa atin. Ang sabi po ng English ay, it will spring up unto everlasting life. No, doon tungo sa walang hanggang buhay. Pag tayo po ay tumangga sa Panginoon, tayo po ay makatanggap ng walang hanggang buhay. Nang tayo po ay naging born again, tayo po ay tumanggap ng Holy Spirit. No, yan po ang katotohanan. Ang Holy Spirit po ay sumaatin at tayo po ay naging hisidlan ng Panginoon. No? At naging daluyan po ng pagkapala ng Panginoon. Tayo po ay mga sidlan. Tayo po ay sidlan, no? Na nais ng Panginoon sa ating lahat. Ikaw at ako ay sidlan ng Panginoon. Kung ano ang ialaw natin sa ating mga buhay, no, ito po ang siyang pupuno sa atin. Kung tayo po'y mapuno ng mabuting bagay, mga bagay po mula sa Panginoon, o mga bagay mula sa kaaway. No? Yan po ang pupuno sa atin. Tayo po'y naupuno. Depende po sa kung anong isidlan tayo. Kung ano ang ialot natin sa ating mga buhay. Ikaw at ako, kapatid, ay mga sidlan. Kaya po ng ating inawit, ang sabi ng ating inawit ay, give us clean hands, give us pure heart. Ang sabi po ng ating awit kanina. Nawa tayo po yung maging mga sidlan, no, ng laman ng ating puso ay mga buhay o malinis na buhay mula po sa Panginoon. Kasi napakalaga po yan, pag tayo po'y napuno ng buhay mula sa Panginoon, ito rin po ang ating iaapaw. Ito rin po ang ating iaagos. Ito rin po ang pwede nating ipasa sa mga tao. Mga kapatid, napakalaga po ito. Kung ano ang ialam mo sa buhay mo, kung ialam mo ang Lord na punuin ka, yan po ang ipapasa mo sa ibang tao. So kung ano laman mo, kung anong meron ka, yan ang pwede mong ipasa. Ang sabi po ng John 7:37, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong nauhaw ay lumapit sa akin at uminom, ang sabi niya. Verse 38, ang sumampataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Verse 39, ang titukoy niya ang Espiritong at tanggapin ng mga sumampataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkaloob ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niwalhati. Kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tayo po ay maging sidlan ng Espiritu
at ang Espiritu po ng Lord ay mag-umapaw sa atin. Kapatid, ikaw at ako ay mga vessel. Tayo po yung mga sidlan. Depende po kung ano ang ialaw mo sa buhay mo. No? Kung anong yung content. No? Yan po ang siyang iadali mo sa mga tao. Kaya mahalaga po mga kapatid na tayo mapuno ng presensya ng Panginoon. Ikaw at ako ay vessel ng Panginoon. Sabi ni Ate Cres kanina, habang tayo maawit, palakihin nawa ng Lord ang ating vessel. Yan po ang design ng Lord. Yan po ang design ng Panginoon sa ating lahat sa umagang ito. Na ikaw at ako ay maging vessel of honor. Maging vessel po ng Panginoon. Hindi po vessel ng wrath. Hindi po vessel po ng galit. Kundi po vessel po ng Panginoon. No? Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 20. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang kasangkapan o uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at meron namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa tanging okasyon o meron namang pang-araw-araw. No? Verse 21, ang sinumang lumayo sa kasamaan ay katulad ng sidlang na tangi, malinis, karapat-dapat gamitin na may-ari para sa mabuting gawain. Tayo po'y naligtas, tayo po'y tinubos ng Panginoon, at ang pinakanais niya, tayo po'y magamit niya, hindi lamang pang araw-araw, kundi po magamit ng hari na mga hari. Tayo po ay intend ng Panginoon bilang mga vessel, bilang mga kagamitan, no, para sa Lord, para sa gawain niya. Subalit, meron pong mga kagamitan na pang araw-araw at meron pong kagamitan para po sa mga natanging okasyon. Yung pong mga ito na sa tanging okasyon ay yung pong sila po ay lumayo sa kasalanan. Nais po ng Lord na tayo po'y lumayo sa kasalanan upang tayo po'y maging isang sidlan na gamit ng hari. Ikaw at ako, kapatid, nais ng Lord na maging gamit ng hari. Ng hari ng mga hari. Iyan po ang purpose ng Panginoon. Fit for master's use. Nais ng Panginoon na ikaw ay magamit. Nais ng Lord na ikaw ay maging sidlan, no, para sa kaharian ng Panginoon. Subalit, ito po ang nais ng Lord sa atin, maging vessel. Ang nais po ng Panginoon sa ating lahat, nais tayo maging vessel para sa kanyang kaharian. Subalit, ang isang vessel ay baliwala. Yan po ay hindi maging kagamit-gamit kung ito po ay butas. Tingnan niyo po mga kapatid. Kung ang vessel na ito, bangat maganda, napakaganda, subalit kung siya po ay butas, sayang po, wala pong hagamit-gamit ang bagay nito. Tingnan niyo po. Yan. Sample po. Sayang po. Sayang ang laman. Hindi po siya mapuno kasi siya po ay butas. Ito po ang ating buhay. Sayang po
ang ating buhay. Sayang po ang laman ng isang vessel kung ito po ay butas. Hindi po niya kayang i-contain no, ang laman niya. Kahit anong ganda ng vessel, tayo po ay kinait ng Panginoon, tayo po ay tinubos ng Panginoon, tayo po ay tinawag ng Panginoon no, para sa Kanya. Kahit anong ganda po ng ating pag-create, kahit anong ganda ng ating pagkatawag sa Panginoon, kung ang ating buhay po ay butas, bali wala po yan. Wala pong silbi. Sayang ang pwedeng ilaman nito. Sayang po ang ating buhay, sayang po ang pagkapala natin sa Panginoon kung tayo po yung mga vessel na butas. At ayaw po ng Panginoon yan. Ang isang vessel pong butas, hindi po niya kayang ipunin ang pwedeng ilaman ng Panginoon sa kanya. Kasi po, siya po ay butas. Ang nais po sana ng Panginoon, tayo po yung mga vessel na pwede niyang punuin. At pag napuno, ito po ay aapaw. At pagkaapaw po niya, yun po ang pwede niyang ibigay sa mga tao o sa maraming tao. Kasi nais siya ng ating buhay ay punuin ng Panginoon at ito po ay mag-umapaw sa ibang tao. Kahit anong puno ng Panginoon sa isang vessel, kung ito na po ay butas, matapon lamang ang pwedeng ipuno ng Panginoon sa atin. Kung bakit po tayo hindi na-satisfy, kung bakit po tayo hindi nakontento, kasi butas ang ating buhay. Kasi kahit anong puno ng Lord sa atin, kahit anong pagkapala ng Panginoon sa atin, pag ang ating buhay ay butas, hindi po tayo ma-satisfy. Hindi po tayo makontento. Dahil ang isa pong butas na vessel, sila po ay walang kakayahan para mapuno. Hindi po sila mapupuno. Hindi po sila makontento. At hindi po niya may share ang kanyang laman sa ibang tao. Mga kapatid, napakalaga na mawala o takpan ng Panginoon ang mga butas sa atin, mga buhay. Bilang mga vessel ng Panginoon, nawa po alisin o takpan ng Panginoon ang mga butas sa ating buhay. Nais ng Lord na ikaw at ako ay magamit niya. Subalit, paano niya gamitin ang isang vessel, ang isang cup na butas? Kayo ba magtitimpla ng kape o ng inumin sa isang vessel, sa isang cup, sa isang tasa ng butas? Hindi ba sayang lang? Hindi ka makatimpla kasi butas siya. Makatapon lang. Sayang. Ito po ang damdamin ng Panginoon noon pa man. Hindi ko alam kung ito'y napansin nyo. Alam nyo ba mga kapatid, nang nais ng Lord sa atin, ay tayo po'y mag-umapaw. May bahagi pa natin ang Word of God sa maraming tao. Alam nyo, it takes yung COVID-19 na i-allow ng Panginoon sa atin. Dahil po doon, dahil po sa COVID-19, tayo po as an iglesia,
tayo po ay natuto na mag-expand to internet, no? May share ang Word of God sa maraming tao, sa Pangasinan, sa Nueva Ecija, sa Sukat, sa San Pedro, sa Bulacan. Ito ay nabahagi natin. Kasi ang nais ng Lord ay iabot niya o abutin niya ang mga tao. Mga kapatid, nais po ng Panginoon na ating maabot ang maraming tao. Nais po niya na ang ating buhay ay mag-umapaw. Upang sa ganun, ito po ay maging pagkapala. May share natin sa mga maraming tao. Subalit, kung ang ating buhay ay butas, paano pupunuin? Paano tayo mapuno ng Panginoon? Paano tayo lalamanan ng Panginoon? Paano natin i-share ang pagkapala, ang Word of God sa maraming tao? Mga kapatid, napakadelikado ito. Kasi God will not and cannot use you pag ang buhay mo ay butas. Bagamat ang vessel po, ang lagayan ay napakaganda. Purchased by the blood of God, by the blood of the Lamb, in-intend para sa kingdom ng Panginoon. Pero kung ang vessel na yan po ay butas, hindi po yan magiging kagamit-gamit. Hindi po siya pwedeng maging fitted for master use. Anong tawag sa kanya? Ang tawag po sa kanya ay pan-display. Doon lamang sa tokador. Display lang. Ganun ba ang gusto nyo? Ang buhay niyo ay display lang? Mga kapatid, hindi po yan ang purpose sa atin ng Lord. Hindi po yan ang ganapin natin. Hindi po tayo pang display lang. Tayo po ay nais ng Lord na magamit niya para saan? Para sa ibang tao. Upang ang ibang tao po ay maging pagkapala. Kasi kailangan po nila. Kailangan po ng tao. Kailangan po ng ibang tao po ng pagkapala. Tingnan po natin ang Jeremiah chapter 2, verse 13. Ang sabi niya, "For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and who themselves broken cisterns that can hold no water." Ang sabi sa Tagalog, dalawa ang kasalanan ng aking bayan, bayang Israel, ang sabi ng Lord. Tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay at nagbibigay buhay, at humuhukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Na ito ang dalawang kasalanan po, o evil things na ginawa po ng Israel. Una, tinalikuran po niya ang Panginoon. Mga kapatid, it is an evil thing na talikuran mo ang Panginoon. Why? Tayo po tinawag ng Lord, tayo po sineparate sa evil. Sinave, niligtas, tapos mabalik ka doon sa evil. Tinawag ka para sa Kanya. Tapos, gusto mo bumalik sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Tayo po, pag ang tao po ay dumikit sa Lord, siya po ay lumalayo sa kay Satan o sa evil things. Subalit, pag ang tao po ay lumayo kay Lord, siya po ay lumalapit kay Satan o sa gawa nito. Ang lakas ng loob
ng Israel. Nagawa niyang iwanan o talikuran ang Panginoon. Ibig sabihin nito, siya po ay nag-separate sa Panginoon o nais siya mag-separate sa Panginoon. Ang tanong, ito ba ay nangyari sa ating panahon? Opo. May mga Kristiyano po, no, na nilalayo po nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Mga Kristiyano po, na alam nila kung ano ang dapat. Alam nila kung ano ang dapat nila lakarin. Pero sila po ay lumalayo sa Panginoon. Sila po ay nag-separate sa Panginoon. Alam nila na dapat sila magsimba, pero mas inuna po nila mga bagay, higit sa pagsimba sa Panginoon. Alam nila na mayroon dapat gawain, na sila po ay dapat nasa gawain, pero sila po ay hindi dumadalo. Ano ang tao kung wala ang Panginoon? Ang Panginoon, kahit wala ang tao, siya po ay Panginoon pa rin. Siya po ay Lord pa rin. Pero, pag ang tao ay wala sa Panginoon, siya po ay walang kwenta. Wala po siyang silbi. Tandaan po natin ito. Wala po tayo kung wala ang Panginoon. Tayo po ay nagkakaroon ng value lamang pag tayo po ay nasa Panginoon. Ang buhay po natin ay nagkakaroon po ng halaga pag tayo po ay nasa Panginoon. Pero pag tayo po ay himiwalay sa Panginoon, basta ninyo, ang buhay po ninyo ay walang kwenta. Ito po ay nawala ng halaga. Tinalikuran po ng Israel ang source ng bukal ng buhay, the fountain of living waters. Yung pong source ay tinalikuran po ng Israel. Tandaan po ninyo, ang sinuman po nahiwalay sa Panginoon, yung pong fountain of living waters, Panginoon po yan, ang buhay niya ay maging dry. Maging dry po ang buhay niya. Pansinin mo, pag ikaw ay lumayo sa Panginoon, ang buhay mo dry. Ang buhay mo dry, pati mukha mo ay dry. Naging tuyo. Kasi wala ka dun sa source ng buhay. Handaan po nyo, ang mga tao po na lumalayo sa Panginoon, sila po ay papangit. Kung gusto nyo maging maganda sa Panginoon, kayo po ay lumapit sa Panginoon. At ang buhay po nyo may refresh sa Lord. Sila po, pangalawa, sila po ay umasa sa butas na balon o sa walong butas na walang kakayahan na maipon o mag-ipon ng tubig. Sa halip sana na sila ay umasa sa bukal ng buhay na kung saan ito po si Kristo, si Christ, sila po ay umasa sa mga balong butas na hindi po makakayang mag-ipon ng tubig. Mga bagay po na hindi po mag-satisfy sa kanila. Bakit ba ang buhay natin ay naging butas? Unang-una, ito po ay dahil sa kasalanan. Ito po ay dahil sa ating disobedience. Ito po ay dahil sa ating rebellion sa Lord at sa mga tinalaga ng Panginoon sa atin. Pag tayo po ay nagrebelde sa mga tao po na tinalaga sa atin, tayo po ay naging butas na sidlan ng Panginoon. Pag tayo po lumayo sa Panginoon, ang ating buhay ay naging butas. Ang kasalanan po, ito po ay bumubutas o nagbibigay po o gumagawa po ng butas sa ating buhay. Kapag tayo po
ay may kasalanan o namumuhay sa kasalanan, ang proteksyon, no, ng Lord sa buhay natin ay nawawala. Nagkakaroon po ng butas ang ating buhay. Pag ang isang ama ng tahanan po nagkakasala o namumuhay sa kasalanan, siya po ay nag-i-invite ng gawa ng kaaway sa kanyang pamilya. Kasi mayroong butas sa kanyang basa. Yan po ay nakalungkot. May mga butas po na tayong ginagawa sa ating buhay na kahit anong trabaho mo, kahit anong ipon mo, wala kang pera. Kasi butas ang bulsa mo pag ikaw ay namumuhay, no, sa kasalanan. Kaya mga tatay, please, lumakad tayo sa Panginoon. Dahil kahit anong trabaho niyo, kung kayo po, kahit anong overtime ninyo, kung kayo po ay hindi lalakad sa Lord, kung kayo po ay mag-disobey sa Lord, ang bulsa po ninyo ay butas. Hindi kayo makaipon. Pansin ninyo, trabaho kayo ng trabaho, overtime kayo ng overtime, pero wala po kayong ipon. Kasi, ang buhay po ninyo ay butas. Yan po ay dahil sa kasalanan. Ilang mga butas po, no, sa ating buhay, ito po ay cause o dahilan po. Una, na kinakita ay sobrang pag-asa sa human love. Sa pag-ibig po ng tao. Pag ang tao po ay umasa sa tao, wala po siyang asahan. Nagkaroon po ng butas ang kanyang buhay. Sa halip na tayo tumingin at umasa sa Diyos, na siya lamang source na pwede mag-satisfy sa atin, no? Tayo po yung maasa, no? Doon po sa pag-ibig sa tao o sa tao. Mga kapatid, no? Tayo po ay minahal at patuloy pong minamahal ng Panginoon. Kung meron mang source na ang tunay po ng pag-ibig, yan po ay si Lord. Hindi po ang tao. Ang tao po ay hindi perpekto. Nagkakasala po yan. Nagkakamali po yan. No? Kaya, kung meron man tayong dapat asahan, kung meron pa po tayong dapat tingnan, o tayo po mag-hope, yan po ay sa Lord. Isang halimbawa po dyan, no, ay makita nyo doon po sa John chapter 4. No? Yung pong babae sa balon. Siya po ay merong 5 asawa at may presente siyang kinakasama na hindi pa siya kasal. Bakit po? Ganon? Kasi may hinahanap siya, no, na sa mga tao, doon niya po hinahanap na siya po ay hindi masatisfy. Mga kapatid, meron pong butas, meron pong emptiness sa ating buhay na ang pwede lamang mag-satisfy ang Lord po yun. Akala ng tao, ang kanya pong hinahanap, ay yung pong pag-ibig, no, ng kapwa niya tao. Hindi po yun. Ang Lord po, ang tunay pong solusyon. Yung pong emptiness niyan, si Lord lang pwede mag-satisfy. Kaya po itong babae doon po sa balon, siya po ay 5 asawa na. Pero hindi pa rin siya na-satisfy. Sino pa ang isang example? Si King Solomon. Siya po ay merong 700 na asawa at meron pa siyang 300 na concubines. No. Siya ba'y na-satisfy? Siya ba'y sumaya? Hindi po. Kasi ang tunay po na satisfaction ay si Lord lang. Sa Kanya lang po tayo pwedeng masatisfy. Siya lamang pwedeng magpuno sa atin.
Katulad din po ito ng mga trabaho, ng ating mga trabaho. Inyo po ay trabaho ng trabaho, hanap ng trabaho, akala po nila sila po ay masatisfy noon. Hindi po. Katulad din po yan ng mga gamit. Bili ka ng bili ng gamit. O kaya, bagong cellphone, bagong camera. Akala mo, ikaw ay masatisfy. Alam mo ba, pag yan ay nabili mo, kinabukasan, sawa ka na. Maghanap ka ulit ng mas maganda pa. Mas mataas na grade, mas mataas na level. No? Kasi, ang tao po ay hindi na-satisfy. Kahit maubos na ang iyong yaman, mapuno ka ng credit, dahil meron namang credit card, no? At yan po, sigurado ko na hindi ka masatisfy. Kasi, hindi po yan ang mag-satisfy sa atin. Ang Lord lang ang pwede pang mag-satisfy sa atin. Ang Lord lang ang pwedeng magtakip ng butas sa ating buhay. May mga tao po na wala ng panahon sa paglilingkod sa Lord. Na even Sunday po, sila po yung nagkatrabaho. Wala na silang panahon sa kanyang pamilya at especially po sa Lord. Take note, Sunday is for the Lord. Para po sa Panginoon yan. Hindi po yan atin. Yan po ay intend ng Lord. No? Para tayo po ay magpahinga. Kaya po, tinawag po yung Sabbath day. Kasi yan ang ating pahinga sa Lord. Yan po yung panahon na kung saan tayo po ay magkapahinga, mag-rest sa lahat po ng ating ginagawa, at tayo po ay mapag-ugnayan sa Panginoon bilang source ng ating kalakasan. Kaya po mga kapatid, hindi ko masama magkaroon ng trabaho. Ang masama, pag kahit Sunday po, kayo po ay nagkatrabaho. Ang masama po, overtime kayo ng overtime, na hindi nyo na po magawa ang inyong pagkatawag ng Panginoon sa inyo. Mga kapatid, may dakilang plano ang Panginoon sa ating buhay. Kaya, tandaan nyo, hindi lang po trabaho, hindi lang po dapat umikot inyong buhay sa inyong mga trabaho. Kinakailangan pong magawa ninyo, maganap ninyo ang inyong pagkatawag sa Panginoon. Pangalawa na naisip ko ay ang yaman, o yung money. No? Ang yaman po, kahit anong milyon pa yan, hindi po yan pwede mag-satisfy sa inyo. Andaan po nyo, akala ko dati, pag ako ay nagkaroon na ng 100,000 na ipon, okay na ako. Yun pala hindi rin. Pag ikaw na ng 100,000, mangarap ka ulit ng 200,000, ng 1,000,000. Pero ganun pa rin, hindi ka pa rin satisfied. Mga kapatid, makain mo ang lahat ng gusto mo. Marami po, sabi na panahon na para makapunta nga sa New York o sa Hong Kong. Makapunta nga sa England. Pero ganun pa rin. Matapos po nilang puntahan yan, matapos po nilang marating yan, hindi pa rin po sila satisfied. Ang pag-usapan po niyan ay next project. Kulang na lang sila po pumunta sa moon o sa buwan. Kahit po ang tao mapunta pa sa buwan, hindi pa rin yan satisfied. Mga kapatid, andaan po natin lahat. Ang Lord lamang ang pwedeng mag-satisfy sa atin. At ang mga bagay na yan, no, na ating hinahanap-hanap, no, si Lord lang ang pwede pong magtakip ng butas ng kasalanan sa ating buhay. Andaan po ninyo, ingatan po ninyo ang inyong buhay. Mga kapatid, kinakailangan pong i-stop ang mga butas ng kaaway sa ating buhay. Kasi
hindi po tayo may gagamit-gamit. Hindi po tayo magamit ng Lord pag tayo po ay may butas sa ating buhay. Mga kapatid, tayo po ay magkapuno sa Panginoon, alisin ng Lord ang butas sa ating buhay, magkapuno, at pag tayo po ay umapaw, tayo po iaapaw bilang pagkapala sa maraming tao. Nais ng Lord na ikaw at ako ay maging pagkapala sa maraming tao. Paano tayo gamitin ng Panginoon? Sa marami pang lugar. Ang sabi ng mga kapatid sa Lord, ang Pilipino daw ay gamitin ng Panginoon as a missionary sending nation. Pero paano mangyari yan? Kung ang buhay pa natin ay butas. Nais ang Lord na ikaw at ako ay mawala ang butas na yan at magamit ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Alisin po natin ang mga butas sa ating buhay. Let us pray. Lord, salamat po. Dalahin ko pa man na patuloy mong alisin ang mga butas na gawa ng kaaway sa iyong buhay. Ama, isusuko namin sa iyo ang aming buhay. Lord, ikaw, Panginoon, ang magalis. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Alisin mo ang mga butas na gawa ng kaaway o gawa ng kasalanan sa iyong buhay. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay po na tayong Panginoon lang ang pwedeng maggawa sa atin o gawin tayo bilang mga vessel of honor. Pero kailangan po na tayo po ay umalis, lumayo sa lahat po ng kasalanan sa ating buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating Santa Cena, mag-respond muna tayo sa Panginoon. Let's respond to the Lord. And in our hearts, as we sing this song, Lord, let me be a vessel of honor for you and for my generation. Sing to the Lord. Thank you, Lord God. Lord, we choose to be a holy generation. We will press in to know your heart. Lord, we want to see your favor in our nation. Would you give us grace to help us do our part in our land? Lord, we choose to be a
win our generation for you. Will you come and fill us, strengthen our hearts, oh Father, come and fill us, cleanse our lives anew. Come and fill us, may we be vessels of honor to win our generation for you. May we be vessels of honor to win our generation for you. Let this be the cry of our heart. May we be vessels of honor to win our generation for you. Hallelujah, Lord. Lord, we want to win our generation for you, Lord God. We want to please you, Lord God. Nais namin na maganap namin, Lord, yung pagkatawag namin sa iyo. Pero magagawa lang namin yun, Lord God, if we commit, Lord God, to be vessels of honor. Kung magpapalinis kami, Panginoon. Lord, sa Sunday na ito, linisin mo kami, Lord God. Linisin mo kami, Panginoon. Hayaan mo na magsimula kami, Panginoon, na mithiin namin na maging sisidlan, kaaya-aya, kagamit-gamit para sa iyo, Panginoon. Purihin ka, tinataas ka namin. May we be vessels of honor for your kingdom, for your glory. For you alone, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita sa atin sa umagang ito. At tunay na nakaka-refresh yung Word of God. And I hope na i-embrace ninyo yung message ng Lord sa atin sa umagang ito. And hopefully maging bukal yun na hindi magra-run dry sa pangalan ni Jesus. So sa ating pagtungo sa Santa Cena, tayo muna ay manalangin. Thank you, Father God, for your word for us today. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala ka sa amin na walang iba, Panginoon, na makakapag-satisfy sa amin kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya, Lord God, sa aming pag-alala, Panginoon, ng iyong kamatayan sa krus, we just pray, Lord God, na ikaw ang maitaas, Panginoon, at patuloy na gawin mong bukal sa amin, Panginoon, o God, ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. For I have received of the Lord, that which also I have delivered unto you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Sabay-sabay po natin kayang tinapay. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po natin inumin lang ng kape. Thank you, Lord God, so much for your message and for the cross, Lord God. At sa aming buhay, Panginoon, patuloy na maitaas ka, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Well, praise God. Salamat sa Panginoon sa ating nagdaan ng Sunday service. And again, nandito tayo sa announcement portion natin ng ating Sunday service. I hope na patuloy na i-bless kayo ng Panginoon at patuloy na may remind tayong lahat na may ibigay sa Panginoon yung ating tithes and offering para sa Lord. Ganun din para sa mga nag-pledge, para sa church building, para sa mga nagbibigay ng offering, para magamit din sa Open Bible Time na ginagamit na para sa crafts ng mga kids sa Open Bible Time. At nagpapatuloy sila sa kanilang VBS. Meron din yung mga nagbibigay para sa Israel at Myanmar,
ay naway balik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw ng Panginoon. So para sa mga gusto pong magbigay ng personal, may pag-ugnayan lang po kayo kay Sister Eileen Francisco. And pagpalain po kayo ng Panginoon para sa mabigay natin sa Kanya yung nararapat na para sa Kanya. And patuloy na nire-remind din namin po kayo every week yung ating weekly ministries. Kagaya ng itong umagang ito, ating Sunday service tuwing Sunday, 9 a.m. ng umaga tayo nag-i-start. And hopefully by that time ay ready na tayong lahat. Also, every Wednesday, 6:30 p.m. via Zoom at Facebook. Pero we hope na makasama tayo every weekly ministry sa Zoom para meron tayong interaction. 6:30 p.m. ng Wednesday yung ating online prayer meeting. Sama po tayo and meron tayong section doon na we will pray also for your needs. And as we also pray para sa mga ibang mga bagay sa simbahan at sa ating bansa. Ganun din, every Friday, 6:30 p.m. yung ating online discipleship class. Patuloy tayo nag-aaral ng Obtaining God's Inheritance about sa Book of Joshua. It is very instrumental for your growth. Kaya I hope na lahat tayo ay makasama sa ating discipleship class every Friday night. And so, nandito naman yung mga kapatid natin sa Lord para invite tayo ulit sa every Saturday ministries natin sa church. Hello mga bata, salamat dahil kayo ay nakadalo sa ating pangatlong Sabado sa ating Virtual Bible School. At sa ating pagpapatuloy, iniimbitahan ulit namin kayo na sumama sa susunod na Sabado sa ating Virtual Bible School. Asahan namin kayo doon. At dahil namimiss na namin kayo, gusto namin kayong ipanalangin. Heavenly Father, Lord God, Lord, we thank you, Lord God, sa mga bata, Lord God, na pinapadalo mo, Lord God, sa Virtual Bible School, Lord God. Lord, we know, Lord God, that you are doing something, Lord God, in their lives, Lord God, even, Lord God, in their families, Lord God. Lord, patuloy nga, Lord God, na ikaw, Lord God, yung mangusap, Lord God, sa kanilang buhay, Lord God, at sa mga bagay, Lord God, na natutunan nila, Lord God, Lord, naway, Lord God, na magamit nila ito, Lord God, sa kanilang buhay, Lord God, Lord, nawa, Lord God, and we are praying, Lord God, na mas lumaki pa sila, Lord God, with the fear of the Lord, Lord God, and we continue, Lord God, to pray, Lord God, that you may continue, Lord God, to protect them, Lord God, to provide, Lord God, what their needs, Lord God, sa kanilang buhay, Lord God, and their families, Lord God. Lord, patuloy nga, Lord God, na lumago, Lord God, ang Virtual Bible School na ito, Lord God, even, Lord God, the open Bible time, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, in Jesus' name, amen. Hello, youth! Ini-invite namin kayo na sumama sa ating Youth Fellowship Every Saturday, 5 p.m. Via Zoom! Kita-kits! Sa mga nagagandahang kababaihan ng Jesus the Glory of Zion BCDA, Patuloy po namin kayong ini-encourage na umaten sa aming Women's Kamustahan tuwing Sabado 7 p.m. via Zoom. asahan po namin ang inyong pagdalo. God bless po! Salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin na nag-challenge sa atin para sa ating mga Saturday ministries. I hope na ma-encourage kayo. Keep connected. Yun ang message natin sa every announcement natin. Keep connected para sa ganun patuloy na tayo ay on fire para sa Lord. Kasama ng mga kapatid natin sa Lord na nag-on fire din. Kaya importante yung ating mga weekly ministries. And this portion naman ay gusto nating batiin yung mga birthday celebrants natin. Gusto nating batiin si Kyra Rosquita sa darating na May 27. Happy birthday, Kyra! Salamat sa Lord sa iyong buhay. I hope na nanonood ka and yung family. And so this time po, samahan niyo po ako para ipanalangin natin si Kyra. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord God, sa buhay ni Kyra Rosquita. Panginoon, salamat, Lord God, sa lahat ng ginagawa mo sa kanyang buhay. And I know, Lord God, na ikaw ay mabuti sa kanya, sa kanyang family. Patuloy, Lord God, na hinihiling namin na magpatuloy siya, Lord God. I-guide mo siya, Panginoon, Lord God. Dalhin mo siya sa iyong kalooban, Lord, kasama ng kanyang mga manggulang. I pray, Lord God, na patuloy na, Lord God, i-increase mo ang batang ito. Establish mo siya, Panginoon, sa way na she should go, Lord God. So that even when she grows older, Panginoon, she would stick to it. And by your grace, O God, I pray na ma-establish sa iyong mga salita sa generation na ito, Lord God. Kaya we pray, Lord God, na patuloy niyo pong i-provide yung kanilang pangangailangan. And we ask, Lord God, na i-comfort mo sila during these times. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan kay Kyra at sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Tayo po ay mag-close na sa prayer. Praise God, tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos.
Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming tinanggap sa umagang ito. Tunay, Lord, na sa iyong mga salita kami ay napapaalalahanan, kami ay napapalakas, Panginoon, kami ay nabibigyan ng pag-asa. Kaya sa umagang ito, maraming salamat, napakabuti mo nga, O Diyos. Patuloy pong punuin mo nga po kami. Lord, fill us up, Lord God, to overflowing, and so that we will be able, Lord God, kami magamit mo, Panginoon, na bilang pagpapala, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Patuloy po na dalangin namin ang mga sirang lalagyan o vessel, Panginoon, anumang butas sa aming mga buhay ay patuloy mong iayos, patuloy mong takpan, patuloy mong i-restore, Panginoon, kami upang kami makapagsimulang muli. And this time, Lord God, we pray na kami po ay patuloy mo nga po, magpapapuno kami sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kami na, Lord, ang mga bagay na tinanggap namin sa araw na ito ay hindi lamang po matatanim sa aming mga puso, matatabang lupa ng aming puso, kundi ito rin ay lalong magdudulot, Panginoon, pa ng ugat at patuloy pong magbubunga sa aming mga buhay. Ganapin mo ang kalooban mo, Lord, puniin mo kami ng iyo pong mga pangako, punuin mo kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo, and Lord, may we, Lord God, hallelujah, be used for your glory. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalms 119, verse 11. Your words I have hidden in my heart, that I may not sin against you. Verse 11. Your word I have hidden in my heart, that my sin against you. 119, verse 11. Your word have hidden in my heart, that it might be sin against Psalm 109, verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. 119, verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. 119, verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. I will choose to do what's right. Smile on Jesus' face. We love the Lord. We will do His word. Open up your Bible each day. He will show the way. We love the Lord. We will do His word. In verse 11, your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. A smile on Jesus' face. If we love the Lord, we will do His word. Open up your Bible each day. He will show the way. If we love the Lord, we will do His word. Open up your Bible each day. He will show the way. Open up your Bible each day. He will show the way.